itong pagkiling sa isang superpower, ika nga, laban sa isa pang superpower ay hindi makakabuti para sa Pilipinas. Maiipit tayo sa dalawang dambuhalang bansa na maliit lang tayong bansa, hindi tayo dapat sumasama dito sa mga geopolitical games. Itong mga tensyon nila, hindi naman tayo kasangkot dyan, hindi naman tayo nakikiaway. Bakit tayong inoobliga na pumili? Pati nga ang pagiging malapit ni Pangulong Marcos sa mga Amerikano ay pinagtataka rin ng senadora. Matatandaan na bago pa man napili bilang Pangulo ng bansa noong halalang 2022 ay lantarang binabatikos ni Marcos Jr. ang anyay madalas na pangingialam ng Estados Unidos sa ibang bansa. Pero nang maupo na itong Pangulo ay makailang beses na itong nagpabalik-balik sa Amerika para pagtibayin ang alyansa nito sa Pilipinas. Higit pa riyan ay bukang bibig na rin ng kasalukuyang administrasyon ang tila paghanda para sa isang digmaan kontra China. Aminin ko, nagtataka ako kasi hindi rin yan ang stand ng tatay ko. At ang aking ama, pareho ni Presidente Duterte, talagang itinataguyod yung independent foreign policy. At eto nga, parang masyado tayong kumikiling sa Amerikano. Huwag tayong magpapagamit, huwag tayong kakampi, huwag tayong pipili. Wala naman tayong kaaway. Bakit tayo makikipag-away sa China? Para kay Senadora Amy, hindi dapat kinakalaban ang China, lalo na't ito ang pinakamalaking trade-in partner ng Pilipinas. Maliban pa sa kapitbahay lang natin ito. Paano tayo kakain, maghanap buhay at tuloy-tuloy na mabubuhay na mapayapa kapag hindi tayo nakakapag-import at export sa China. Napakalaki ng kanilang bahagi sa ating ekonomiya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-ulat, SMNI News. So ito mga kabanat, itong si Senator Amy Marcos, malma sa kanyang kapatid, no? Dahil daw doon sa pagkiling ni President Bongbong Marcos doon sa Amerika. Ayon sa interview niya, no, na dapat daw itong si President Bongbong Marcos walang kinikilingan. Kasi talagang ang girian daw ito ng dalawa, no? Talagang maiipit tayo. No, parang nang lumalabas na yung ginagawa ngayon ng Amerika, parang tayong maiipit dito. Parang nangyari sa Ukraine, no? Napulbos ang Ukraine. Wala namang nagawa talaga, no? Walang naitulong itong Amerika, kundi magbibigay lamang ng suportang armas. So, parang lumalabas kasi na sige, magpatayan kayo diyan, no? Kami magsusupport lang ng baril. 'Yun ang nangyayari. So, ang sabi ni Senador Amy Marcos, hindi naman daw yung layunin ng kanyang tatay, no? Mas malayo, no? Parang makikita natin dito mga kabanat na itong si Senador Amy Marcos parang mas kampi pa doon kay President Duterte. Kasi parang di gaya ni President Duterte, yung parang ang lumalabas dito si President Duterte at kanyang papa na yung dating Ferdinand Marcos Sr., parang yun ang pinagkukumpara ni Senador Amy Marcos. Unlike dito sa kanyang kapatid na binabatikos niya na parang, ewan ko, parang hindi ata alam yung ginagawa ni President Bongbong Marcos ngayon. Parang hindi niya alam yung ginagawa niya. Kasi dati daw, bago daw, wala pa daw nakaupo sa pagkaposisyon itong si dating President Bongbong Marcos, binabatikos niya itong Amerika. Pero nung umupo na daw, mabango niya na sa kanya yung Amerika at sa katunayan daw, nakailang beses na daw itong pumunta si President Bongbong Marcos sa Amerika. No? Nakadalawang beses na ata. So ito yung kasi nakalagay yung pagkiling ni President Bongbong Marcos sa US di ikakabuti sa Pilipinas ayon kay Senador Amy Marcos. So kapatid niya yan, tandaan natin, kapatid niya itong si President Bongbong Marcos, pero binabatikos ng kanyang kapatid din itong si Senador Amy Marcos. Pero feeling ko medyo may punto naman talaga, no, na si Senador Amy Marcos dito kay sa kanyang mga opinion. Kasi nga, totoo naman ay lalo nating pinapainit yung sitwasyon kapag nagkagirian niya. Alam nyo mga kabanat, kung sa hindi, wag naman sana, no, kung magkagera talaga, hindi naman ang China, hindi naman niya gigirahin itong Amerika, kundi tayong gigirahin niya eh. Bakit gigira ba yung Amerika sa alam niyang hindi niya? Alam naman natin yung China, hindi naman talaga biro yan, no?
Sa gera, hindi naman magpapahuli yan. Pero pag ginira nilang Amerika, may kalalagyan din sila eh. Pero pag ginira nila yung nadaan natin nangyayari sa Ukraine, no? Ano nangyayari sa Ukraine? Tingnan mo ngayon. May ano ba? May napala ba? Wala. No? Ayun, ang daming namatay. Durog yung bansa ng Ukraine. Si Putin andyan lang parang ngayon, wala naman andyan naman eh. So yan yan ay magiging example sana na maging dahan-dahan itong si President Bongbong Marcos. Nakakatakot kasi mga kabanat eh. So yun naman napakinggan na sinabi ni Senador Amy Marcos, no, na yun nga dapat mag-ingat itong kanyang kapatid, no, at saka parang lumalabas mga kabanat na daw parang mas malayo yung mas malayo yung dugo ni Senador Amy Marcos. Kumbaga, yung kanyang pagsusuporta sa kanyang kapatid, parang hindi full support eh. No? Ika nga, siguro, dahil siguro ang nakikita natin itong si Senador Amy Marcos, talagang yung kanyang damdamin, no? Sa talaga, sa mga Pilipino talaga, hindi doon sa kanyang tinatawag na kadugo. Kasi nakikita natin kapag may mali, no, pagka halimbawa yung nakita niya sa kanyang kapatid na hindi niya talaga sang-ayon, ay pinupunan niya kagaya katawayan ito yung ginagawa ni President Bongbong Marcos na pagkiling sa Amerika ay hindi yan sinusuportahan ni Senador Amy Marcos. Ay nga sabi niya pa mag-ingat, no, parang sinusulsulan pa ngayon, no, na magkagera, no. Parang sinusulsulan yung bansang Pilipinas na umagresibo. Kasi alam naman natin, kung hindi natin madadali talaga tayong mga kabanat. Kasi ang China, hindi naman talaga magpapatalo yan. Kasalanan naman talaga, no. Ako nanindigan talaga na ang maraming may kasalanan yan, yung panahon ni Pinoy talaga. Kasi yung China, sa panahon ni Pinoy, nag-start pa lang doon na magbibuild eh. Na kung sa ibang termino nga ginagamit, yung halimbawa squatter gamitin natin, yung mga taong nasa squatter nagtatayo pa lang yun eh, kumbaga naghuhukay pa lang yun ng kanilang tatayuan. Doon pa lang sana sinawata mo na eh, kasi kung hayaan mong nakatayo ng kanilang bahay na kapag kumbaga nakagastos ng malaki, hindi mo na mapapalayas yan, magpapataya na kayo dyan, itataya ang buhay ng mga yan dahil nga sa kanilang pinuhunan at gastos sa pagtatayo ng bahay. So noon sana, nag-start pa lang, kung inalis mo, baka sabihin, sige, alis tayo eh. Wala pa naman tayo ng gastos dyan, hayaan na natin yan, hindi na tayo tutuluyan. Siguro ganun. Pero yung hinayaan eh, nung nakatayo ng building, nakatayo ng lupa, nag-island na, yung West Philippines, saka nagputak-putak itong tapos ngayon, itong sila ni Carpio, hinahabol itong si President Duterte, sinasabi pa nila, dapat magpaliwanag si President Duterte sa tinatawag nilang gentleman agreement dito. So, mantakin mo mga plastic na mga tao. Nagkokunwari na may malasakit sa taong bayan. Totoo, wala naman talaga yan. Puro dakdak lang. Napapakita lang sila, di ba? Napakita nila, sila ay matatalino. Sa katunayan, bupulman, wala naman talagang naiambag sa bansa. Ang ingay lang. Napapakita, ang gagaling namin, no? Ang gagaling nyo magpuna. Pero kung titingnan natin sa layunin at saka yung suggestion nila kung anong gagawin ng mga ating mga gobyerno, wala naman eh. Puro lang sila, magpaliwanag ka. Tanungin mo, anong solusyon mo? Wala. Yan ang mga taong walang kwenta, no? Maingay, parang lata lang na ingay. Kinukontra nila kasi, alam nyo itong mga anti-Duterte, mga opposition, mga dilawan, ika nga. Preparasyon kasi nito 2028 eh. So talaga yan makaupo. Itong si Carpio, naging Chief Justice yan. Kaya tinatawag yan na, alam mo yun, kaya daming question yan, pagiging Chief Justice na wala namang selfie daw yan eh. Diba? So, yan, mga kabanat ng ating video. Maraming salamat, no? So, napanood yung video, yun ang credit natin sa SMNI. O tinatawag na, SMNI talaga, SMNI. So, see you next video mga kabanat.